Bakit mo po ako iniwan dito? Mga palahaw yon ng batang babae na si Kali na naririnig sa kalagitnaan ng maulan at malamig na gabing yun habang nakasilong sa harap ng isang saradong tindahan. Sa tabi ng batang babae ay ang dalawang naglalakihang itim na aso. Habang patuloy sa pagtangis ang batang babae ay nakatunghay lang sa kanya ang dalawang alaga. Lumipas ang isang oras at tila napagod din ang 8 taong gulang na bata sa pag-iyak. Pinunasan ang bata gamit ang likod ng kamay, ang pisnging basang-basa ng luha bago isa-isang tiningnan ang dalawang malalaking aso na nasa kanyang tabi. Pasensya na kayo, Pochi at Mikmik. Pati kayo nadamay sa galit ni Mama. Hindi ko kayo naprotektahan. Pasensya na kayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Huwag niyo akong iiwan na. I love you, Pochi. I love you, Mikmik. Parang naintindihan naman ng dalawang malaking asong itim ang mga sinabi ni Kali. Ikinuskus ng purong itim na asong si Pochi ang tuktok ng kanyang ulo sa pisngi ng batang babae. Habang ang isang itim na may kulay puting guhit sa noo naman na si Mikmik ay dinilaan ang pisngi ng batang babae. Tila pinapahira ng mga ito ang mga iilang luha mula sa bilugang mga mata ng batang babae na si Kali. Parang naiintindihan ng mga ito ang pinagdaraanan ng batang babae, kung kaya dinadamayan nila sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa batang babae na naroon lang sila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa manipis at mamula-mulang labi ng batang babae. Ilang sasakyan na ang nakikitang dumadaan ni Kali, pero kahit isa ay walang huminto para sa bata. Ilang minuto pa ang lumipas nang tumila na ang ulan. Kinuha ng giniginaw na bata ang pagkakataong yon para maglakad-lakad upang makahanap ng makakain. Sa hindi kalayuan ay may natanaw na isang basurahan ng batang babae. Hindi man sigurado ito kung may makukuha itong pagkain doon, ay sinubukan pa rin ng bata na puntahan yon. Hindi pa man gaanong nakakalapit ang bata ay bigla na lang humarang ang dalawang malalaking aso at itinulak ito palayo sa basurahan na dapat ay pupuntahan ng bata. Hinawi ng marahan ng bata ang dalawang malalaking aso. Pero tila may nararamdamang panganib ang mga ito, kung kaya pilit na hinihila ng mga ito palayo si Kali. Ano ba ang problema, Pochi at Mikmik? Nagugutom na ako at alam kong ganun din kayo. Wala naman akong pera nung iniwan tayo ni Mama. Para kahit sana pang tinapay lang na paghahati-hatian natin. Muli ay sinubukang lumapit ni Kali doon sa may basurahan. Pero iniharang ng malaking aso na si Pochi ang kanyang katawan sa daraanan ng batang babae. Tumahol-tahol pa ito na parang kinakausap si Kali. Habang si Mikmik naman ay nakakagat pa rin sa laylayan ng kulay puting bestida ni Kali na hanggang ngayon ay basa pa rin dahil sa malakas na ulan kani-kanina lang. Nagtataka man si Kali sa ikinikilos ng kanyang dalawang malalaking aso ay hindi na niya yon binigyan pansin. Nasa ganong eksena sila nang may isang kulay pulang van ang biglang pumarada sa pagitan nila Kali at ng basurahan. Mula sa kulay pulang van ay may isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit ang bumaba na may hawak na malaking kulay itim na plastik. Naalerto ang batang babae nang biglang umangil sina Mikmik at Pochi sa lalaking lumapit sa may basurahan na sana ay siyang pupuntahan ng batang babae. Pochi, Mikmik, ano ba ang problema? Nagugutom na rin ba kayo? Pochi, Mikmik, tama na. Baka magalit si Manong. Sa takot na baka madisgrasya ang kanyang mga alaga, ay hinaplos-haplos ng batang babae ang tuktok ng kanilang ulo. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Kali bago sinimulan ang pagkanta na siyang nagpapakalma sa kanyang malalaking aso. Nakuha naman noon ang atensyon ng lalaking nakasuot ng suit na kulay abo. Muli ay lumapit ang lalaki sa kulay pulang van at kinatok ang salamin sa may passenger seat. Bumukas ang pinto nun at iniluwa ang isang maganda at mistisang ginang na nakasuot ng kulay asul na mahabang gown.
Dahan-dahang lumapit ang ginang kay Kali na hinahaplos ang tuktok ng ulo ng dalawang aso. Hindi yun naramdaman ni Kali sapagkat nakapikit ang bata habang kumakanta pa rin ito. Napahinto naman ang ginang nang nakita niyang humiga ang dalawang malalaking aso sa paanan ng batang babae na animoy matutulog. Nang maramdaman ni Kali ang uso ng kanyang dalawang aso sa kanyang paanan, ay dumilat ang batang babae para tingnan kung nakatulog na ba ang kanyang mga alaga. Ngunit sa kanyang pagdilat, ay isang ginang ang naroroon na ilang di pa na lang ang layo mula sa kanilang pwesto. Hindi naman nakaramdam ng takot ang batang babae sa ginang sapagkat meron itong maamong mukha at malamyos na boses. "Iha, ayos ka lang ba?" May pagkain po ba kayo? Baka pwede po kaming makahingi ng mga alaga ko. "Nasaan ang mga magulang mo? Bakit nandito ka sa gilid ng madilim na kalsada? Alam mo bang delikadong lumabas ang mga bata ng ganitong disoras ng gabi?" Nagalit pa kasi sa akin si Mama. Ako po kasi ang sinisisi niya sa pagkawala ni Papa at Kuya. Kaya po iniwan niya na lang po kami doon sa may harap ng tindahan. Ang ibig mong sabihin wala ka nang uuwian ngayon? Yumuko ang batang babae na si Kali at umiling-iling. Nagulat naman ang ginang sa nalaman. Kung kaya kaagad nitong nilapitan ng batang babae kahit pa nga naroroon ang malalaking aso. Nang makalapit ang ginang kay Kali ay niyakap nito ang batang babae. Noon naramdaman ng ginang na basang-basa ang bata. Sandaling inilayo ng ginang ang kanyang sarili sa batang babae. "Gusto mo bang sa amin na lang tumuloy?" Talaga po? Naku, paniguradong magiging masaya po kami nila Pochi at Mikmik sa bago naming tirahan. Pati ang mga aso? Hindi ba sila delikado? Hindi ba nangangagat ang mga yan? Hindi po. Mababait po sila. Saka nakikinig naman po sila sa akin. Isa pa po, sila lang po ang naiwang alaala sa akin ni Kuya at Papa. Ah, ganun ba? O sige, isasama natin sila. Pero ayos lang ba kung sa pinakalikod sila ng van pupwesto? Dahil sa sobrang sayang nararamdaman ni Kali, ay nayakap niya ang ginang. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat dito dahil hindi na nila mararanasan ang matulog sa gilid ng kalsada. Sa pagtayo ng ginang ay ginising na rin ni Kali ang kanyang mga alaga. Nang magising na ang mga alaga ng bata, ay mabilis din ang kamay niyang hinawakan ng kamay ng ginang at kinausap nito ang mga alaga. Mikmik, Pochi, may titirhan na tayo. Sila ang tutulong sa atin kaya dapat behave lang kayo ha. Pag sumakay tayo doon sa sasakyan nila, bawal tumahol at umangil. Dahil kung hindi kayo behave, hindi ko na kayo kakantahan. Parang naintindihan naman ng mga aso ang sinabi ni Kali dahil tumangu-tangu pa ang mga ito. Nang ituro din ng batang babae ang pulang van ay sinundan din yun ng tingin ng mga aso. Namamangha ang ginang sa kanyang nasasaksihang pagsunod ng mga malalaking aso sa sinabi ni Kali. Ilang sandali pa ay sabay nang naglakad si Kali at ang ginang palapit sa pulang van. Sa likod ng mga ito ay ang dalawang matatalinong aso ni Kali. Nang marating nila ang sasakyan, ay binuksan ng ginang ang sliding door na pinto sa backseat. Pinapasok nito doon ang bata at kaagad din namang sumunod ang mga aso. Bago pa man maisara ng ginang ang pinto, ay nakita pa niyang pinapapunta ng bata ang mga aso sa likurang bahagi na kaagad na sinunod ng dalawa. Nang umandar ang kanilang sasakyan ay doon lang tuluyang nawala ang takot at lungkot ni Kali. Maraming salamat po talaga sa pagtanggap sa amin nila Mikmik at Pochi ha. Napakabait po ninyo. Saan ba tayo, Han? Ano ang gusto mong Ay, oo nga pala. Anong pangalan mo, Iha? Calixta po. Pero Kali po ang tawag sa akin, sa amin. Kali, ako nga pala si Mina. At ito naman ang aking asawang si Rolando. Hello po, Tito, Tita Mina. Bakit niyo po kami tutulungan? Nagkatingi na naman ang mag-asawa sa tanong na yon ni Kali. Parang kapwa nagtatanungan kung ano ba ang isasagot sa bata.
Pagal naman na napatawa si Rolando dahil sa hindi nito alam kung ano ang irarason sa tanong ni Kali. Naawa kasi kami sa inyo. May bagyo pa naman tapos nasa kalsada kayo. Kung may mangyari sa inyong hindi maganda, hindi kakayanin ng konsensya ko. Marami po talagang salamat sa inyo. Oh, ano bang gusto mong kainin, Kali? Fried chicken po at spaghetti. Mag-drive-thru na lang tayo sa Jollibee. Dumaan na rin tayo sa Alpha Mart para makabili ng pagkain ng mga aso. Kali, isuot mo muna ang jacket ko para hindi ka ginawen, ha? Salamat po. Masaya kaming tulungan ka, Kali. Han, dalian na natin, baka nagugutom na ang bata. Yes, ma'am. Sabay namang napahagik-gik si Kali at si Mina sa ginawang aksyon ni Rolando habang sinasabi ang mga katagang yon. Sumaludo pa kasi ito sa asawa na nagbigay ng instruction kung saan sila pupunta para makabili ng pagkain ng batang babae at ng mga alaga nitong naglalakihang aso. Halos kalahating oras din ang kanilang binyahe bago narating ang drive-thru ng Jollibee. Umorder ng isang kiddie meal si Mina. Sinamahan pa nito ng hot choco, french fries, creamy macaroni soup at isang chicken joy bucket. Pagkatapos makuha ang order ng mga ito ay naghintay na lang sila sa parking lot na dumating ang kanilang mga in-order. Pero wala pang isang minuto na naroon sila ay biglang nagpaalam si Rolando. Han, ang alam ko, malapit lang ang Alpha Mart dito eh. Lalakad muna ako para makabili na rin ng mga pagkain ng mga aso. O sige Han, mag-iingat ka ha. Ako pa. Mula sa may bintana sa gilid ay sinundan ng tanaw ni Kali ang papalayong figura ni Rolando. Nang hindi na nito nakita ang lalaki ay lumingon naman ang bata kay Mina na parang may hinahanap na kung ano sa kanyang bag na maliit. Mula sa maliit na bag nito ay nakita ni Kali ang isang bagay na kuminang bago bumaba ang babae sa van. Naiwan naman ang naguguluhang si Kali kung saan ba pupunta si Mina. Pero ilang sandali pa ay bumukas ang pinto sa gilid ni Kali. Mula roon ay pumasok si Mina at umupo sa tabi ng bata. Ngumiti naman si Kali sa paglapit nito sa kanya. Hinawakan ng ginang ang magulong buhok ng bata at iniikot yon para maiipit sa clip na dala niya. Nang matapos mailagay ni Mina ang ipit sa buhok ni Kali, ay nakangiti ang bata na kinapaka pa ang ipit na inilagay sa kanya. Bulaklak! Bulaklak po ang design ng ipit. Tama. Maiba ko, Kali. Ilang taong ka na? 8 po. Kung nabuhay lang sana ang bunso naming anak, kaedad mo na sana siya. Bakit po? Ano po ang nangyari sa kanya? Hindi na nagawang sumagot ni Mina dahil dumating na ang kanilang in-order na bitbit ng isang crew sa Jollibee. Kaagad na kinuha ni Mina ang mga yon para mapakain na si Kali. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na rin si Rolando. Inabutan nitong sinusubuan ni Mina si Kali ng spaghetti habang hawak naman sa isang kamay ng batang babae ang chicken joy na may kagat na. Sa kabilang kamay ni Kali ay ang kahon ng kiddie meal na kasama sa mga in-order ni Mina para sa bata. Ngumiti ng malapad si Rolando sa nakikitang saya sa dalawa. Mukhang sa unang pagkikita pa lang ng mga ito ay nagkapalagayan na sila ng loob. Simula kasi nang makuna ng kanyang asawa ay bibihira na itong ngumiti ng ganon. Nandito na ako. Nabili mo ba lahat ng pinapabili ko? Yes, ma'am. Bumili na rin ako ng collar na may tali para sa mga alagang aso ni Kali. Pero wala akong nabiling dry foods eh. Panay mga nakalata lang at saka treats. Pwede na siguro to. Bibili na lang tayo bukas. Oh, Kali, ito. Para sa mga alaga mo. Para po kila Pochi at Mikmik ang lahat ng ito? Wow! Maraming salamat po! Ang gaganda naman po ng tali nila. Umiilaw pa! Glow in the dark ang tawag dyan. Gusto mo ba ng mga ganyang umiilaw? Masayang masaya na tumango si Kali habang namimilog palalo ang kanyang bilugang mga mata na tinernuhan pa ng makakapal at mapipilantik na pilikmata.
Nang mailagay ng ginang na si Mina ang pagkain ng mga aso sa may kalakihang plastic tub, ay iniabot yon kay Kali na masaya naman niyang kinuha. Pagkakuha ay kaagad na nilapitan ni Kali ang dalawang aso na nakahiga sa likod na bahagi ng sasakyan. Pagkalampag pa lang ng tub ay mabilis na bumangon ang dalawa at kumain. Ayan, kaya dapat behave lang tayo para may pagkain tayo, ha? Naantig naman lalo ang mag-asawa sa narinig na sinabi ng bata. Lalo na nang halikan ng batang babae sa may tuktok ng kanilang ulo ang dalawang aso. Pagbalik ni Kali ay ipinagpatuloy ulit nito ang pagkain. Panay ang kagat ni Kali sa Chicken Joy na hawak. Naubos na rin nito ang spaghetti. Nang masimot ni Kali ang manok ay muling kumuha ang batang babae mula sa bucket. Pagkatapos kumain ni Kali ay tinuloy na nila ang pagbiyahe pauwi. Habang umaandar ang sasakyan ay kinakain naman ni Kali ang french fries. Isinasawsaw pa ng batang babae ang fries sa natira nitong hot chocolate. Hanggang sa nakatulog ito na hawak-hawak pa rin ang lalagyan ng french fries. Halos 1 oras pa ang kanilang binyahe bago narating ang mansyon ng mga Del Valle. Paghinto ng sasakyan ng mga ito sa harap ng pinto, ay kaagad silang sinalubong ni Simang, ang katiwala ng mansyon. Pagbaba pa lang ay nagbigay na kaagad ng instruction si Mina kay Simang. Tumangulang ang katiwala sapagkat ito ay hindi nakapagsasalita dahil putol ang kanyang dila. Pag nakuha mo na mga pinapakuha ko, puntahan mo ako sa kwartong katabi ng silid ni Rosie. Magdala ka na rin ng ekstrang kumot o sapin para sa mga aso, ha? Sandali lang si Mang. Dumating na ba si Mia? Umiling lang ang katiwala bago tuluyang umalis doon para kuhanin ang mga iniutos ng kanyang amo. Habang si Rolando naman ay binuhat na ang natutulog na batang babae para iakyat sa magiging silid ng bata. Sa likod naman ni Rolando ay nakasunod kaagad ang 2 malalaking aso. Mas kalmado na ang mga ito ngayon kumpara kanina na parang ayaw sa mag-asawa. Nang mailagay na nila ang bata sa gitna ng kama ay lumabas sandali si Mina para kumuha ng pwedeng ipasuot pamalit sa batang babae. Mabilis din namang nakabalik ito. Nadatna na roon ng ginang si Simang na may bitbit na palangganang umuusok pa at nakasampay sa balikat nito ang sapin na para sa mga aso. Simang, tulungan mo akong bihisan ng bata. Baka kasi magkasakit pa ito eh. Kanina pa nakababad sa katawan niya ang basang damit na suot niya. Lalabas muna ako, Hana. Sisilipin ko lang si Rosie at kailangan ko ding abangan si Mia para masabihan. Sige Han, tatapusin ko lang to. Simang, ilapag mo na lang dito sa gilid ng kama ang palanggana. Tapos palatag na lang ako ng sapin na para sa mga aso. Huwag kang mag-alala, hindi nangangagat ang mga yan. Paglabas ni Rolando ay kumilos na rin ang 2 babae. Habang pinupunasan ni Mina ang batang babae ng basang bimpo na isinawsaw niya sa maligamgam na tubig, ay inaayos naman ni Simang ang sapin para sa mga aso. Nang matapos punasan at bihisan si Kali ay sabay lumabas ang mga babae. Kaagad na tumayo ang 2 aso na nakahiga sa sapin na inilatag ng katiwala. Inikot ng mga ito ang buong paligid na akala mo ay mga nagpapatrol na aso. Nang matapos mag-ikot ng mga ito ay pumwesto na sila. Si Mikmik ay sumampa sa kama at humiga sa tabi ni Kali, habang si Pochi naman ay sa may pintuan pumwesto. Nang sumapit ang 3:00 ay nagising si Kali dahil sa pag-alulong ni na Pochi at Mikmik habang nakatanaw sa may bintana. Pupungas-pungas na umupo si Kali. Kinusot-kusot pa ng batang babae ang kanyang mga mata. Inaantok na tiningnan ni Kali ang kanyang mga alaga. Pochi, Mikmik, ano ba yun? Nagugutom na naman ba kayo? May masakit ba sa inyo? Unang lumingon si Mikmik at mabilis na lumapit kay Kali, habang si Pochi naman ay paatras ang lakad para makalapit sa batang babae. Kapansin-pansin ang pagiging protective ng mga ito. Bagaman nasa tabi na ng batang babae ang kanyang mga alaga, ay nakaalerto pa rin ang mga ito. Nakataas ang mahahabang balahibo ni Pochi habang nakalabas naman ang mahahaba at matatalas na ngipi ni Mikmik. Parehas na umaangil ang mga ito.
Tatayo na sana si Kali para hawiin ang puting kurtina na tumatabing sa bintana nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwanon ang nag-aalalang si Mina. Sa likod naman ng ginang ay si Rolando at ang anak na dalaga ng mag-asawang Del Valle. Halos talunin na ni Mina ang distansya sa pagitan nila ni Kali para lang malapitan ito. Pagkalapit ay niyakap ng ginang ang batang babae. Nag-aalala ito para kay Kali. Namilog naman ang bilugang mata ng bata. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Po? Ayos lang po ako. Pasensya na po kung nagising po kayo sa pag-iingay nila Pochi at Mikmik. Wala naman pong masakit sa akin. Han, nagpapanik ka na naman. Mukhang ayos lang naman si Kali. Mas maganda siguro kung pasamaan na lang natin siya kay Simang dito para hindi ka na mag-alala. May bisita pala tayo. Mukhang naghahanda kayo para sa kabilugan ng buwan ha. Namayani ang katahimikan pagkatapos ng biglang paglitaw ng lalaking mukhang babae na kamukhang kamukha ni Mina. Pero isa itong binabae na cross-dresser kaya napagkamalang babae ni Kali. Nagpapalit-palit ang tingin ni Kali sa ginang na nasa kanyang harapan at sa mukhang babae na nasa gilid ni Rolando na kararating pa lang. Tila nabigla ang lahat sa biglaang paglitaw nito kung saan. Ngumisi ang binabae kay Kali nang magtama ang kanilang mga mata. Nakadama ng takot ang batang si Kali sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Kasabay nun ang biglaang pagtahol at pag-angil ng mga alagang aso ni Kali na nakatayo sa kanyang magkabilang gilid. What? Nalunok nyo ba mga dila nyo? Mukhang nagbago na ang taste mo, my twin sister. Fresh na bata na pala ang gusto mo ngayon. Akala ko, Hindi na natapos ng binabae ang kanyang sinasabi nang bigla itong hilahin palayo doon ni Rolando. Sinundan naman ng tingin ni Kali ang binabae. Nang hindi na niya nakita ito ay bumalik ang tingin ng batang babae kay Mina na seryoso ang mukha. Tumahimik na rin ang dalawang aso nang makaalis si Rolando at ang binabaeng kamukhang kamukha ni Mina. Nakatulala pero seryosong nakatingin sa kawalan si Mina. Itinaas naman ni Kali ang kanyang maliliit na kamay at hinaplos ang pisngi ng ginang na nagpabalik sa wisyo nito. Ayos lang po ba kayo? Sorry po kung nag-ingay sina Pochi at Mikmik. Nakakahiya naman po. Nakikituloy lang po kami tapos hindi pa po kami nag-behave. Naku, wala yun. Maganda nga na lagi mong kasama ang mga alaga mo para may poprotekta sa'yo. O sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Pagkasabi ni Mina nun ay biglang naghikab ang batang babae bago naglakad pabalik sa ibabaw ng kama. Dahil sa inaantok pa talaga si Kali ay agad siyang humiga. Sumampa rin sina Pochi at Mikmik sa magkabilang gilid ng batang babae. Doon ay humiga rin ang mga ito at pinagitnaan ng batang nakatulog kaagad pagkahiga pa lang. Palihim na napangiti si Mina. Habang ang dalagang hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa bungad ng pinto, ay nakasimangot habang pinapanood ang ina at ang inuwi nitong batang babae. Umirap muna ito bago umalis sa kanyang kinatatayuan upang bumalik sa sariling silid. Bago umalis ay lumapit si Mina kay Kali at hinalikan ng noo ng batang babae. Mukhang hindi mo na kailangan si Simang dito dahil paniguradong poprotektahan ka ng mga alaga mo. Pagkalabas sa silid ni Kali ay tinungo ni Mina ang study room. Batid ng ginang na doon dadali ng kanyang asawa ang kanyang kakambal para kausapin patungkol kay Kali. Ilang oras pa ang lumipas ay umaga na. Mataas na ang araw nang magising ang bata. Habang ang kanyang mga alagang aso ay mahimbing pa rin ang tulog, kung kaya nagdesisyon ang batang babae na wag munang tumayo para hindi magising ang mga alaga. At muli ay binalot ng antok si Kali kung kaya nakatulog itong muli. Ilang oras din ang lumipas nang magising siya ulit, pero sa pagkakataong yun ay hindi dahil sa liwanag, kung hindi dahil sa mahihinang tapik sa kanyang pisngi. Pagdilat ng mga mata ni Kali ay bumungad sa kanyang malabu-labupang paningin ang figura ng isang babae. Nanlaki ang bilugang mata ng bata nang makilala ang gumising sa kanya.
Pabiglang bumangon ito at panay ang hingi ng tawad sa ginang na malamyos lang na nakangiti. Sorry po, tanghali na po ako nagising. Huwag po sana kayo magalit sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ayos lang yun. Tama lang na mahaba ang tulog mo dahil bata ka pa. Sabi po kasi ni Mama sa akin, dapat maaga po ako gigising. Kapag hindi po ako gising ng maaga, nagagalit si Mama. Nanginginig na sabi ng batang babae na si Kali kay Mina. Napansin ni Mina na parang takot na takot si Kali. Kung kaya hinawakan ng ginang ang balikat ng bata. Napakislot naman si Kali nang maramdaman ang kamay ng ginang sa kanyang balikat. Itinaas pa ng batang babae ang kanyang kamay na parang may sinasalag. Napaatras naman ang ginang ng bahagya dahil sa reaksyong yon ng bata. Nakayuko din si Kali kung kaya hindi nakikita ni Mina ang takot sa mga mata ng batang babae na parang natroma. Nanginginig ang batang katawan ni Kali. Malalim din ang paghinga ng batang babae na akala mo ay hinihika. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng mama mo kapag nagagalit siya? Pinapakpak po niya ako dito sa karito. Tapos, dito po. Tapos, hila po niya buko. Saka tampal-tampal po ako dito sa may pisngi. Wala sa loob na napayakap si Mina sa batang babae. Dinig na dinig ng ginang ang takot at pangamba sa boses ng bata. Para namang nanigas sa kinatatayuan si Kali. Hindi malaman ng bata kung yayakap ba siya pabalik sa ginang o tatayo lang doon na parang tuod. Iniangat ng batang babae ang kanyang ulo at pumaling sa kanan kung nasa ng ulo ng ginang na si Mina. Nabigla man at nagtataka ang batang babae sa kinikilos ng ginang ay hindi nakatiis si Kali na yumakap dito pabalik at ihilig ang kanyang ulo sa ulo ng ginang. Pangako ko po na magbibihave po kami nila Pochi at Mikmik para hindi po kayo magalit sa amin. Mas magiging masaya kami kung magiging masaya ka habang kasama kami. Naku, tama na nga ang drama. Magbihis ka at sa labas tayo mag-aalmusal. Dadalin din natin sa vet ang mga alaga mo para mapacheck up sila. Bibili rin tayo ng mga damit at laruan para sa'yo. Para po sa akin? Talaga po? Hindi po kayo galit sa akin? Hindi naman po ako iiwan sa labas katulad ng ginawa ni Mama. Oo, hindi kita ibabalik doon. Hindi payapa na mangyari yun. Alit. Isa pa, hindi ka na babalik sa kalsada dahil dito na ang bahay mo. Bahay niyo. Promise po, Tita Mina. Hindi niyo po kami iiwan sa kalsada? Oo, hindi kita ibabalik doon. Hindi ako papayag na mangyari yun. May isa lang sana akong hihilingin sa'yo, Iha. Ano po yun? Simula ngayon, wag mo na akong tatawaging tita. Mas gusto ko ang Mami. Okay lang ba na maging mami mo ako? Opo, Mami Mina. Sabay na naghagik-hikan sina Mina at Kali. Yun ang eksenang nadatnan ni Rolando. Nakasuot na ito ng maong na pantalon at kulay pulang plain na t-shirt. Doon lang naalala ni Mina na hindi pa niya nabibihisan si Kali. Lumabas sandali si Mina para kumuha ng damit na isusuot sa batang babae. Habang naiwan naman si Kali kay Rolando, panay lang tanong ng lalaki tungkol sa mga alagang aso ni Kali. Masigla namang nagkukwento ang batang babae. Inaaksyon pa ni Kali ang mga ikinukwento niya, kaya naaaliw si Rolando sa batang babae. Tila napupuna ni Kali ang espasyo sa puso ng mag-asawang nawala ng anak. Sa pagbalik ni Mina ay inabutan nitong tumatawa si Rolando habang nasa harapan nito si Kali na tumatalon-talon. Masayang nilapitan ng ginang ang dalawa. Ano yan? Kayo ha, hindi niyo ako sinasali. Pero mamaya na yan. Halika na Kali at maligo ka na para makaalis na tayo. Opo, bibilisan ko po parang katulad ni Flash. Oh, dahan-dahan lang. Nagtatakbo si Kali sa loob ng banyo. Nakita na yon ng bata nang bumangon siya kanina para umihi.
Mabilis na hinubad ng bata ang puting malaking t-shirt na isinuot kagabi sa kanya nila Mina. Nang makapaghubad na ay tumapat na ang bata sa shower. Patingkayad na inabot nito ang pihitan ng shower. Naabot naman ni Kali yun. Mabilis pero maingat ang naging kilos ng bata. Tila sanay na sanay ito na gawin ang mga bagay nang siya lang mag-isa. Noon kasing nasa kanyang ina pa ang bata ay hindi siya inaasikaso. Kaya maagang natutong maligo, magbihis at maglinis ni Kali. Ilang minuto lang ang lumipas ay sumigaw si Kali ng mahinahon at tinawag ang ginang dahil nakalimutan ng batang babae na hindi niya nadala ang dapat na pamalit. Mami Mina, wala po pala akong damit. Ako na ang magbibihis sa'yo. Hintayin mo ako sandali. Mabilis na pinuntahan ni Mina ang batang babae na nakasilip pa sa pinto ng banyo. Pagkapasok ni Mina ay pinunasan kaagad ng ginang ang buong katawan ng bata. Humahagik-hik pa si Kali sa tuwing tatamaan ang kanyang tagiliran at kilikili. Nang mapunasan na ang bata ay binalot ng tuwalya ang buhok nito bago isinuot ang isang disposable underwear na laging mayroon ng anak na dalaga ng mag-asawa. Mabuti na lang at payat ang pangangatawan nito kung kaya nagkasya kay Kali ang mga ito. Pagkatapos isuot ni Mina ang blusa niyang kulay dilaw, ay inayos niya lang yon para magmukhang bestida sa bata. Pero napansin ni Mina na medyo maluwag ang blusa sa bata at nagmumuka itong hanger. Habang si Kali naman ay nakayukong tinitignan ang paggalaw ng damit habang iginagalaw pataas baba ang dalawang kamay. Dito ka lang muna ha, may kukunin lang ako para maayos natin ang damit mo. Opo, Mami Mina. Sandali lang naghintay ang batang babae. Pagkabalik ni Mina ay nginitian ito ng malapad ni Kali, lalo na nang ipakita nito ang daladala. Lumapit si Mina sa batang babae. Paluhod na umupo si Mina para makita ng maayos ang damit na aayusin. Diretso lang ang tayo ni Kali habang abala naman si Mina sa pagkakabit ng brooch sa may bandang harap ng bewang ng bata. Mabusising inayos yon ni Mina. Pagkatapos maikabit ay inutusan nito ang batang babae na tignan niya sa salamin ng kanyang suot. Nagtatalon sa tuwa si Kali nang makita ang brooch na hugis paro-paro. Wow! Ang ganda-ganda naman po nito. Maraming salamat po. Mabuti naman at nagustuhan mo. Alam mo bang dating fashion designer ang Mami Mina? Fashion designer po? Ano po yun? Fashion designer. Nagde-design ako ng mga damit noong dalaga pa ako at nung bata pa ang anak ko. Tatangu-tangu si Kali kahit pa hindi pa rin ito naiintindihan ang sinasabi ng ginang. Nang ayain na ni Mina si Kali ay humawak kaagad si Kali sa kamay niya. Nilingon pa niya ito at nginitian. Ganon din ang ginawa ni Kali sa kanya. Paglabas ng banyo ay nakatayo na si Rolando. Nakalagay na rin ang tali nila Pochi at Mikmik. Magkakasunod na lumabas ang tatlo mula sa silid. Napansin pa ng mag-asawa ang kanilang anak na babaeng nakasilip sa siwang ng pinto ng kwarto nito. Inaya yun ni Rolando pero tumingin lang ito kay Kali bago isinara ang pinto. Napansin naman ni Kali yun kung kaya nagtanong ang batang babae na si Kali sa mag-asawa kung ayaw ba raw ng kanilang anak sa kanya. Nakangiti namang sumagot ang mag-asawa na malamang ay tinatamad lang daw ang kanilang anak. Lagi daw kasi itong pagod dahil sa mga gawain sa eskwelahan nito. Sa pagbaba ng mga ito ay sinalubong sila ni Simang para ipaalam na nalinis na nito ang puti nilang Fortuner na siyang gagamitin ng pamilya. Pagkasakay nila ay kaagad yung pinaandar ni Rolando. Lingid sa kanilang kaalaman ay may mga matang nakamasid mula sa mga bintanang nasa ikalawang palapag. Unang pinuntahan ng tatlo ang malapit na vet clinic para madala muna ang mga aso at maipag-groom din ang mga ito. Magkakasamang bumaba ang tatlo na dala-dala ang dalawa pang naglalakihang aso. Pagpasok nila sa clinic ay nakuha kaagad nila ang atensyon ng mga naroroon. Lahat ng nadadaanan ni Kali at ng kanyang mga alaga ay may takot na ekspresyon sa mga mukha. Habang kalmado namang sumusunod ang malalaking aso kay Kali na hawak-hawak pa rin ang kamay ng ginang na si Mina. Pero hindi ganon ang mga alaga na mga naroon dahil lahat ng yon ay naging mga agresibo.
Natawag naman noon ang pansin ng doktor na naroon. Kaagad itong lumapit sa bagong dating na sina Mina at Kali. Gulat man ang doktor nang makita rin ang dalang alaga na mga ito ay mabilis pa ring pinaasikaso ang mga ito sa assistant niya. Akmang hahawakan na ng assistant si Pochi nang lumingon ito at inangilan ang lalaki. Kaagad namang inawat yon ni Kali. Pochi, behave. Pasensya na po kayo, kuya. Ngayon pa lang po kasi sila nakapunta sa ganitong lugar eh. Saan po ba sila pupunta? Pilit ang ngiting tumangu-tango ang assistant. Sinabi ng assistant na titimbangin lang ang bawat isang aso para sa record nito. Tinulungan naman ni Kali ang assistant. Namangha ang lahat ng naroon nang makita kung paano sumunod ang mga malalaking aso sa isang payat at maliit na batang babae. Nang matapos na ay sinabi ng assistant na dadalhin sa loob ang kanyang mga alaga. Tumango naman si Kali at humarap sa mga aso. Kinausap niya ang mga ito dahil ang sabi ni Mina ay iiwan pansamantala ang kanyang mga alaga roon at babalikan nila mamaya pagkatapos mamili. Pochi, Mikmik, behave kayo dito ha. Bawal makipag-away. Huwag kayong matatakot sa doktor ha. Gagamutin niya lang kayo. Tapos pupunta kayo doon sa silid na isa para maligo. Paniguradong mabango na kayo mamaya. Hintayin niyo lang ako ha. Huwag kayong bad, okay? Promise niyong behave kayo. Nakamata lang ang lahat ng naroon na parang hinihintay ang magiging reaksyon ng mga aso. Namanghana naman ang mga naroon maging ang assistant nang biglang umupo ang dalawang malalaking aso at inilagay ang mga paa ng mga ito sa palad ni Kali na nakalahad. Ngumiti naman si Kali at muli ay bumaling sa assistant. Okay na po, kuya. Nag-promise na po sila na behave lang sila. Pagkatapos doon ay dumiretso ang tatlo sa mall para kumain muna ng almusal bago mamili ng mga damit at iba pang gamit ni Kali. Dinala nila sa isang mamahaling Chinese restaurant ang batang babae at sila na rin ang nag-order ng pagkain ito. Pagdating ng order ng mga ito ay kaagad na nilantakan ng tatlo ang mga pagkain. Masayang pinapanood naman ni Mina at Rolando ang magandang pagkain ni Kali. Sarap na naman si Kali sa kanyang kinakain dahil ngayon lang nakatikim ito ng ganong pagkain. Noon kasi ay laging instant noodles at delata lang ang kinakain niya dahil wala naman lagi ang kanyang ina. Matapos kumain ay namili na rin ng gamit ni Kali ang mga ito. Maraming damit din at mga kung ano-ano na para sa mga alaga nitong aso. Ilang oras din ang inabot bago sila nakabalik sa vet clinic para kuhanin ng mga aso. Nang makuha na ang mga aso ay dumiretso na sa bahay ang mga ito. Pagdating sa bahay ay sinalubong sila ni Mia. Tila na bago ang aurang pumapalibot sa kanila ng mga oras na yon. Lalo na nang umisi si Mia at nagbitaw na naman ng mga salita sa mag-asawa. Talaga nga naman no. Kahapon nyo lang nakita ang batang yan pero kung itrato nyo parang anak nyo na. Yan na ba ang uso ngayon? Pupulot kayo at aalagaan? Pare-pareho naman nating alam na iisa lang ang kapupuntahan ng lahat. Bakit kailangan pa mag-effort ng ganito? Lakas din ang trip nyo, no? Han, iakyat mo na muna si Kali at ang mga alaga niya. Mia, baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita. At isa pa, wala ka rin naman magagawa sa mga desisyon namin mag-asawa. Tagasunod ka lang, kaya itikom mo yung bibig mo. Dinig na dinig sa buong kabahayan ng mga salitang iyon ni Rolando na nag-echo pa. Napalingon naman ang batang si Kali sa baba kung saan naiwang nagtatalo sina Rolando at Mia. Nang mapansin niyo ni Mina ay sinabihan nito si Kali na wag na lang pansinin ng dalawa dahil ayon sa ginang ay laging gano'n ang mga ito dahil parang bata si Mia. Gustong gusto raw kasi ng kakambal ni Mami Mina ni Kali na nagagalit ang asawa ng ginang. Pagdating sa silid ni Kali ay isa-isang ipinasukat ni Mina ang kanila mga ipinamili. Inilabas din nila ang mga higaang binili para sa mga aso. Lumipas ang ilang linggo at hanggang ngayon ay parang tulad pa rin ng dati. Hindi pa rin tumitigil si Mia sa pangaasar sa asawa ng kakambal nito. Habang ang anak na mga umampon sa batang babae ay iniiwasan pa rin si Kali. Diretsong sinabi nito na ayaw niya sa bata.
Noong una ay natatakot si Kali rito kahit wala naman itong ginagawa pero nasanay na lang ang bata sa ganoong pangyayari sa araw-araw niya. Pero kakaiba ng araw na yon. Sa unang pagkakataon ay pumunta ang anak na dalaga ng mga umampon kay Kali sa silid ng batang babae. Hindi na rin ito tinatahulan at inaangilan nila Pochi at Mikmik. Abalang-abala naman si Kali sa paglalaro ng mga manikang binili ng mag-asawa, kung kaya nagulat ito nang tawagin ng dalaga ang kanyang pangalan. Humarap ang batang babae. Inosenteng tumingin ito sa dalagang wala man lang kangiti-ngiti sa labi. Ate Rosie? Bakit po? May kailangan po ba kayo? Ayoko sa'yo pero Pero ano po, Ate Rosie? hindi kakayanin ng konsensya ko ang pwedeng mangyari pagdating ng kabilugan ng buwan. Ay, sasama ka po sa amin nila Mami Mina sa stargazing? Sabi po ni Mami magandang araw pong mag-stargazing kapag bilog ang buwan. Kasi maliwanag daw po yun. At saka maganda daw po ang mga panahon na yon. Hindi ka pwedeng abutan ng full moon dito. Lumapit ng husto si Rosie kay Kali. Tinitigan ng dalaga ang inosenteng mga mata at mukha ng bata. Mababakas sa mga yon ang pagkalito ng batang babae. Halata rin na hindi nito naiintindihan ang gustong iparating ni Rosie. Napapakamot pa sa ulo ang batang si Kali dahil wala talagang maisip ang bata na ibig sabihin ng mga sinabi ni Rosie. Umupo ang dalaga sa kama kung saan nakasalampak ang batang naglalaro lang kanina. Pabulong itong nagsalita muli at pilit na ipinaiintindi sa bata ang nais niyang iparating. Pero ayaw din ni Rosie na biglain ang batang si Kali. Ganito yon, Kali. Bago sumapit ang kabilugan ng buwan, sasamahan mo ko sa isang adventure. Pero dapat mangako ka na magbe-behave ka. At saka wala kang pagsasabihan ng mga pag-uusapan natin ngayon. Naiintindihan mo ba? Paano po pag nagtanong si Mami Mina? Sabihin mo lang na naglalaro tayo. Pero bad po ang magsinungaling. Hindi ka magsisinungaling. Ganito, makikipaglaro ako sa'yo basta ang mga magiging usapan natin hindi mo sasabihin kila Mami. Makikipaglaro ka po sa akin ng manika? Talaga po, ate? Naku, ang saya-saya naman. Bati na po tayo? Hindi naman tayo magkaaway. Bago tayo maglaro, Kali, gusto kong makinig kang mabuti. Hindi ka naligtas sa mansyong ito. Lalo na at mainit ang mga mata sa'yo ng aming mga kalahi. Hindi ko kakayanin kung mapapahama ka at wala akong gagawin. Kaya pag sinabi ni Mami na sumama ka sa akin bukas, gusto kong pumayag ka. Tapos dalin mo lang yung bag mo na maliit na yon. Huwag mo hahayaang halongkatin niya ni Mami, ha? Ako lang ang mag-aayos ng laman yan. Naiintindihan mo ba? Hindi pa rin po. Pero may pasok po ako bukas sa school, Ate Rosie. Tamang-tama. Ako ang susundo sa'yo. Ako na ang bahala sa gamit mo. Ako na rin ang magpapaalam kay Mami. Tumangu-tango naman si Kali kahit pa nga wala itong naiintindihan sa sinasabi ni Rosie. Bumuga naman ang hangin si Rosie na parang naginhawahan at napapayag ang ampo ng kanyang mga magulang. Masayang-masaya si Kali dahil maayos na sila ni Rosie. Nakipaglaro na rin ito kay Kali. Nagulat din si Kali nang lapitan ni Pochi at Mikmik ang kanyang ate Rosie at diniladilaan ang kamay nito. Nung una ay parang natatakot pa si ate Rosie sa mga ito pero sa paglipas ng oras ay nakikipaglaro na rin ng dalaga sa mga aso. Nalaman din ng batang babae na si Kali na Nalaman din ni Kali na matagal na palang gusto ni Rosie ang magkaroon ng alagang aso pero hindi ito pinapayagan ng kanyang ama. Tinuturuan pa ng dalaga si Kali sa pag-aayos ng buhok ng mga ito. Yun naman ang eksenang dinatna ni Mina. Nagulat man ay nakaramdam ito ng tuwa sa nakikitang pagkakasundo ng dalawa. Aba, mukhang magkasundo na ang mga anak ko ah. Ang daya nyo naman, hindi nyo sinasali si Mami. Mami Mina, tinuruan po ako ni Ate Rosie ayusin ang hair nila, oh. Ang gaganda na po nila lalo. Tingnan mo po. Oo nga, ang galing naman. Bukas bibili tayo ng iba pang clip para sa mga doll mo ha. Para lahat sila maaayusan mo. Narinig mo yon, ate? Bibilhan tayo ni Mami Mina ng maraming clip para sa mga doll.
Tumangu-tangu lang si Rosie nang may tipid ng ngiti, habang si Callie naman ay isa-isang ipinapakita ang mga manikang inayusan nila ni Ate Rosie niya kay Mina. Nasa ganong eksena sila nang biglang mawala ng kuryente. Naging alerto naman sina Rosie at Mina dahil doon. Mabilis na hinatak ni Rosie ang kamay ni Callie at niyakap ito na parang pinoprotektahan. Habang ang mga aso naman ay hindi gumagalaw at parang pinakikiramdaman ng paligid. Tumayo naman si Mina at binilinan si Rosie na bantayang mabuti si Callie. Sa paglabas ni Mina ay mas humigpit ang yakap ni Rosie kay Callie na agad namang dinaing ng bata. Kung kaya niluwagan nito ang pagkakayakap niya. Ate! Hindi po ako makahinga! Ay, pasensya ka na. Mukhang gumagawa na sila ng hakbang para kunin ka. Callie, makinig ka sa akin ha. Itong isusuot ko sa'yo ay isang magical na kwintas. Wag na wag mong tatanggalin ito. At saka dapat, hindi mo hahayaang makita ito ng iba. Dapat tayo lang dalawa ang may alam na may ganito ka. Ano po ito? Magkakaroon po ako ng magic? Parang katulad po ng mga fairies? Parang ganon. Mangako ka ha. Masayang masaya naman si Callie sa kaisipang magkakaroon nito ng magic na katulad ng mga fairies. Pero lingid sa kaalaman ng bata ay isa yung pangontra at proteksyon. Nakangiting itinago ni Callie ang kwintas na may kahabaan sa loob ng kanyang damit. Kulay gold yon na may maliit na boteng nakasabit. Nagulat ang dalawa nang biglang bumukas ang bintana na nasa gawing likod nila sapagkat nakaharap ang mga ito sa pintuan. Naalerto naman sina Pochi at Mikmik. Mabilis ang naging kilos ng mga aso. Umangil ang mga ito at umaktong parang susugod sa kung sino man ang lilitaw sa may bintana. Napatayo si Rosie nang makaamoy ito ng mabahong amoy. Binuhat ng dalaga ang batang babae at binulungan itong pumikit at yumukyok sa kanyang balikat. Sumunod naman si Callie sa sinabi ni Rosie at ginawa nga yun. Yumakap din ng mahigpit si Callie kay Rosie. Nakarinig sila ng malakas na pagaspas. Gustuhin mang tingnan ni Callie kung ano yun, ay mas pinili ng bata ang sundin ang mga sinasabi ni Rosie. Dinig ni Callie ang galit na angil nila Pochi at Mikmik. Kung kaya nakaramdam na ng takot ang batang babae. Naiiyak na ito sa sobrang takot, lalo na nang marinig ni Callie ang sinasabi ni Rosie na huwag itong lalapit. Kung ano man yon ay hindi alam ni Callie dahil nakapikit pa rin ang kanyang mga matang nagsisimula ng lumuha. Halos maihi sa takot ang batang si Callie nang marinig niya ang isang atungal na parang nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Mas higit kasing malakas at nakakatakot ang tunog na nililikha nito. Kasunod nun ay ang pagsigaw ni Ate Rosie na tinatawag ang kanilang mga magulang. Kasabay ng pagdating nila Mina at Rolando ay ang isang daing na nagmumula sa isang aso. Doon naman napadilat ang batang si Callie. Lilingunin na sana ni Callie kung ano ang nangyari pero pinigilan ni Rosie ang kanyang ulo. Narinig pa ni Callie ang mga yabag ng papalapit sa kanila ni Ate Rosie niya. Nang biglang bumukas ang ilaw, nun lang binaba ni Rosie ang batang umiiyak. Mga anak, ayos lang ba kayo? Callie, Rosie, mga anak ko, wala bang nasaktan? Ano po yun, Mami Mina? Nakakatakot po siya. Isang ligaw lang na hayop, Iha. Han, ipahanda mo kay Simang ang sasakyan, dali! Pochi! Mikmik! Ano po nangyari sa kanila? Bakit po ang daming dugo sa sahig? Prinotektahan nila tayo kaya sila ang inatake ng mabangis na hayop. Humagulgol si Callie. Nagtangka pa itong lapitan ng mga aso habang nilalagyan ni Rolando ng benda ang mga sugat nila. Niyakap naman ni Rosie si Callie na humahagulgol pa rin. Bago nagpaalam sa ama na bababa na sila ni Callie at sasakay na sa sasakyan para doon na lang hintayin ang mga magulang. Tumangulang si Rolando habang nakakunot ang noo na parang may malalim na iniisip. Nagwawala pa si Callie habang pababa ang dalawa sa hagdan. Huwag kang malikot, Callie. Baka malaglag tayo. Saka tumahan ka na at dadalhin natin sa doktor sina Pochi at Mikmik para magamot sila. Ibig mo pong sabihin, buhay pa po sila?
At gagamot po sila, Doktor? Oo, buhay pa sila. At alam kong hindi sila mamamatay. Hindi sila basta mamamatay. Nagpunas ng luha at uhog si Kali gamit ang kanyang suot na damit. Nagpatuloy naman sa pagbaba si Rosie. Dumiretso sila sa sasakyang nakaparada sa harap ng pintuan. Doon ay ibinaba ni Rosie ang bata bago pumasok din at isinara ang pinto. Inilak pa niya yon. Habang hinihintay ng dalawa ang kanilang mga magulang ay humiga si Kali sa hita ni Rosie. Nagulat man ang dalaga ay hinayaan lang nito ang bata. Ang akala ni Rosie ay inaantok lang si Kali pero nagsimula itong kumanta na parang pilit na pinapakalma ang sarili. Noon pa man ay alam na ni Rosie na laging kumakanta si Kali, lalo na kapag gabi. Kinaiinis yun ng dalaga dahil para sa kanya ay nag-iingay lang ang bata. Pero ngayon ay parang naiintindihan na niya kung bakit kumakanta ito. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga magulang ng dalawa. Buhat-buhat ni Rolando sa kanyang bisig si Pochi, habang pipilay-pilay namang nakasunod sa mga ito si Mikmik. Mabilis na binuksan ni Rosie ang pinto ng sasakyan para maipasok ang mga aso. Nang mailapag sa loob si Pochi ay binuhat din papasok si Mikmik. Pagkatapos noon ay pumunta na si Rolando sa harap ng manibela at nagmaneho papuntang vet clinic. Ilang minuto din ang kanilang biniyahe bago narating ang clinic. Sarado na ang mga katabing establishment doon. Sa harap ng clinic ay nakatayo ang doktor na dating tumingin kila Pochi at Mikmik. Nakasuot pa ito ng pajama na halatang nagpunta lang doon dahil sa urgency ng tawag ni Mina. Pagbaba nila ay kaagad na binuksan ng doktor ang pintong salamin ng klinik. Sumigaw ito na ipasok na ang mga aso at yun naman ang ginawa ni Rolando. Nang maipasok na ang pipilay-pilay na asong si Mikmik ay sumunod na kaagad sina Rosie at Kali. Nahuli naman ang doktor at si Mina. Maraming salamat talaga, Dok. Mabuti na lang po at gising pa kayo nung tumawag ako. Tumangulang ang doktor at nagmamadaling nagsuot ng guwantes, mask at apron. Naiwan naman ang tatlo sa labas ng operating room. Si Rolando naman ang sumama sa loob sa doktor para mag-assist dito. Ilang minuto ding binalot ng katahimikan ang buong paligid nang hindi na nakatiis si Rosie. Noon pa lang sinabi ko na sa inyong hindi ligtas si Kali sa bahay. Ayaw ninyong makinig. Anak, mamaya na natin pag-usapan yan. Mamaya? Baka nga mamaya hindi lang ito ang gawin nila. Tumahimik ka. Mamaya ipahahatid ko kayo kay Nana Lusing. Pansamantalay dun muna kayo. Rosie, mangako ka kay Mami na poprotektahan mo si Kali. Mangako ka. Tumahimik si Rosie at niyakap ang ina. Si Nana Lusing kasi ay dating yaya ni Mina at Mia. Itinakas ito noon ni Mina dahil sa isang sikretong natuklasan nito. Katulad ni si Mang ay putol din ang dila ng matandang Lusing. Hindi dahil sa ipinanganak itong ganon, kung hindi dahil sa magulang ni Mina at Mia. Ilang oras pa ang lumipas nang lumabas si Rolando sa operating room. Nagpupunas pa ito ng pawis sa noo. Kaagad na sinalubong ito ni Kali at kaagad na nagtanong ang batang babae kung kumusta ba sina Pochi at Mikmik. Ngumiti ang lalaki at sinabing okay na raw ang dalawang aso pero kailangan pang manatili ng mga ito sa klinik. Lumapit si Mina kay Rolando at binulungan ito. Biglang nagtangis ang bagang ni Rolando at tumangu-tango. Kaagad na inaya ni Rolando ang dalawang anak para maihatid ang mga ito kay Nana Lusing. Gusto pa sanang silipin ni Kali ang mga alaga pero pinagbawalan siya ni Rolando. Hindi pa raw maaari. Walang nagawa ang bata kundi ang sumunod na lang. Sakay ng pulang van ay binaybay nila ang daan patungo sa Bulacan kung saan nakatira si Nana Lusing. 2 oras din ang biniyahe nila. Nakatulog na rin si Kali habang panay naman ang tanaw sa labas ni Rosie. Nang marating nila ang harap ng bahay ni Nana Lusing ay pinababalang ni Rolando ang mga bata. Nag-abot lang ito ng iilang libo kay Rosie para maging panggastos nila pansamantala habang naroroon. Pupungas-pungas pa si Kali nang bumaba sila. Bagamat hindi bumaba si Rolando ay hinintay nito na makapasok ang mga bata bago umalis. Nang matanaw ni Kali na umalis na ang pulang van ay lumapit ito kay Rosie. Ate Rosie, hanggang kailan po tayo dito?
Paano ko po madadalaw sila Pochi at Mikmik? Hindi ko pa alam, Kali. Oo nga pala, ito si Nana Lusing. Siya ang nag-alaga noon kay Mami at Tita Mia noong mga bata pa sila. Bakit po parehas sila ni Yaya Singmang na hindi nagsasalita? Nagkatinginan sina Rosie at Nana Lusing. Tiningnan din ng inosenteng si Kali ang dalawang tao na nasa kanyang harapan. Hinihintay ng batang babae ang magiging sagot ng kanyang ate Rosie. Bumuntong hininga ang dalaga, habang si Nana Lusing naman ay tumayo para ipagtimpla ng gatas ang dalawa. Hinawakan ng dalaga ang dalawang balikat ni Kali, kaya naging attentive ang batang babae sa sasabihin ni Rosie. Ganito kasi yon, Kali. Meron kasing masamang elemento sa bahay ngayon, kaya hindi ako sigurado kung hanggang kailan tayo rito. Huwag kang mag-alala, mabait si Nana Lusing, saka maganda rin dito. Masamang elemento? Monster? Hala! Monster yung kanina, Ate Rosie? Oo, monster. Kasi nga, may magic ka na ng katulad sa fairies. Kaya po pala, Ate Rosie. Ano po bang panlaban ko sa kanila? Kasi baka mamaya puntahan na naman nila ako. Tama, panlaban. Si Nana Lusing ay magaling gumawa ng panlaban sa kanila. Yung kwintas na binigay ko sa'yo, kay Nana Lusing galing yun. Nagningning ang mga mata ni Kali. Sakto naman ang dating ni Nana Lusing. Sumenyas ito sa dalawa na inumin na ang kanilang gatas para makatulog na sila. Pumayag naman ang dalawa pero nagtanong si Kali sa matanda tungkol sa monster. Nagulat noong una ang matanda pero sinenyasan ito ni Rosie. Kada tanong ni Kali tungkol sa mga panlaban sa monster ay sumasagot si Nana Lusing gamit ang kamay. Si Rosie naman ang nagsasabi kung ano ang sinasabi ni Nana Lusing. Ilang minuto din na ganon ang ginagawa nila nang makaramdam na ng antok si Kali, kung kaya inaya na nito si Rosie. Sa isang papag na may manipis na foam ay magkatabi ang dalawa. Kaagad na nakatulog si Kali, pero hindi si Rosie. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin ng dalaga ang ginawang pagsugod ni Tita Mia niya kay Kali. Iniisip din ng dalaga na paano na lang kung wala siya doon. Nasa ganong pag-iisip ang dalaga nang mapansin niya ang matandang babae na si Nana Lusing na nakatayo sa bungad ng pinto ng kwartong tanging kurtina lang ang tabing. Naglalagay ito ng asin, nagsabit din ng bawang ang matanda. Nang mapansin itong gising pa si Rosie ay sinenyasan niya itong lumapit para kuhanin sa matanda ang hawak na isang bungkos ng bawang na isasabit sa nag-iisang bintana roon. Pagkatapos nun ay umalis na si Nana Lusing, kaya bumalik sa pagkakahiga si Rosie. Ilang minuto pa ang lumipas ay hindi na nito namalayan na nakatulog na rin ito. Nang sumapit ang umaga ay isang malakas na sigaw ang gumising kay Kali. Wag! Wag! Parang awa niyo na! Ate Rosie! Ate Rosie! Gising po! Nananaginip ka lang po, Ate Rosie! Wag! Namilog lalo ang bilugang mata ni Kali dahil sa gulat nang biglang bumangon si Rosie habang nakataas pa ang dalawang kamay. Hindi nakagalaw ang bata, hawak pa nito ang dibdib. Nang mabalik sa wisyo si Rosie ay nakita nito ang batang babae na parang takot na takot. Nag-aalalang nilapitan niya si Kali na nasa hindi naman kalayuan. Kali, ayos ka lang? Anong nangyari sa'yo? Ate, nagulat po ako sa inyo. Bigla ka na lang po sumigaw. Nakita mo po ba yung monster sa dream mo po? Oo. Pasensya ka na kung nagising ka sa ingay ko, ha? Ngumiti lang si Kali at inaya na ang kanyang ate Rosie na pumunta na sa komedor dahil nakailang balik na pala roon si Nana Lusing. Sabay na nagtungo ang dalawa sa komedor. Doon ay inabutan nila si Nana Lusing na may isinasali na kung ano sa isang bote. Tinanong ni Kali kung ano yon at si Rosie naman ang sumagot. Lana ang tawag dyan. Maraming gamit ang langis na yan. Pwede sa buhok, sa sakit sa katawan, pwede rin sa pilay. Pwede po sa pilay? Ibig sabihin ay pwede po kay Mikmik? Ano po yung parang kahoy na
Isinama ni Nana Lucy nga Ate Rosie. Saka yung kulay puti, amoy bawang. Ah, yun ba? Isa yan sa panlaban sa monster. Nagliwanag ang mukha ni Callie sa narinig. Ang iniisip kasi ng bata ay isang simpleng monster lang ang kanilang iniiwasan. Lingid dito ay isang hukbo ang naghahanap sa kanya. Nang matapos magsali ng langis ni Nana Lusing, ay umupo na ito sa hapagkainan. Nagdasal muna si Rosie ng pasasalamat bago sila nagsimulang kumain. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang may biglang dumating na isang sasakyang hindi nila inaasahan. Pagkarinig ni Nana Lusing ng humintong sasakyan, ay tumayo ito at lakad-takbo ang ginawa ng matandang babae papunta sa kanyang silid. Naiwan namang nagtataka ang dalawa. Pagbalik ni Nana Lusing ay may iniabot itong parang tali kay Rosie. Tila naintindihan naman ni Rosie ang ibig iparating ni Nana Lusing. Pahablot na kinuha yon ni Rosie at isinuksok sa bulsa ng kanyang suot na jogging pants. Nagtataka namang nakatingin si Callie kay Rosie, pero bago pa man makapagtanong ang batang babae ay may sinabi si Rosie na nagpabilog sa mata ni Callie. May iniabot din si Rosie sa bata, isa yung bottle spray na may lamang holy water. May bisita tayo! Callie, ibulsa mo to, dali! Kinuha naman yon ni Callie. Ibubulsa pa lang sana yon ng batang babae nang padabog na bumukas ang pinto ng bahay. Napatayo si Callie dahil sa malakas na tunog na nilikha nun. Nagtago ang batang babae sa likod ni Rosie na nakatayo na rin pala. Inilagay nito ang kamay sa loob ng bulsa ng jogging pants. Mula sa may pinto ay iniluwa si Mia. Pumapalakpak pa ito na parang tuwang-tuwa sa pagkakatagpo sa kanila. Nakangisi din ito. Pero mababakas ang mga sugat nito sa mukha at leeg. Naisip kaagad ni Rosie ang kanyang mga magulang. Kumusta na, Nana Lusing? Hindi mo man lang ba ako sasalubungin? Anong ginagawa mo rito? Alam ba ni Daddy na pupunta ka dito? Wala rin namang magagawa ang Kuya Rolando kung saan ko gustong pumunta. Isa pa, gusto ko lang makita kung totoo ang sinabi ng mga matatanda na itinatago ni Mina si Nana Lusing. Tama ba ako, Nana Lusing? Ay, oo nga pala. Hindi ka nga pala nakakapagsalita dahil pinutol ni na Mama at Papa ang dila mo. Ano bang kailangan mo? Isa pa, lubayan mo si Nana Lusing! Inuutusan mo ba ako? Manang-mana ka sa nanay mo. Parehong-pareho kayong mga suwail. Kailangan ko ang alay. Yung nasa likuran mo. Hindi ko ibibigay sa'yo si Callie. Hindi kami papayag nila Mami sa balak mo. Alam mo bang paborito kitang pamangkin? Kaya nga ikaw ang binuhay ko sa inyo. Nakikita ko kasi noon sa iyo ang sarili ko. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil katulad ka rin ng iyong ina. Sumusuway sa mga batas nating mga gabunan. Ah, hindi ka pa nga pala ganap na gabunan. Mahina ka kasi. Pagkasabi nun ay bigla na lang itong lumitaw sa harapan ni Rosie. Hinawakan ng mahigpit ni Rosie ang bagay na ibinigay ni Nana Lusing, habang ang isa pa niyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Callie. Takot na takot si Callie sa kanyang nasasaksihan. Lalo na nang bigla na lang itong napunta sa harapan ni Nana Lusing at sinakal ito. Itinaas pa nito ang matanda, ngunit di nagtagal ay sinabuyan ito ng langis ni Nana Lusing. Umangil ito ng malakas. Napamulagat si Callie nang makilala ang angil na yon. Nagmula yon sa umatake kila Pochi at Mikmik. Iniamba ni Callie ang spray bottle na iniabot kani-kanina lang ni Rosie, pero hinila na siya ni Rosie palabas ng bahay ni Nana Lusing. Habang si Nana Lusing naman ay tumakbo sa mga kapitbahay na nakatambay malapit doon. Sa kabilang direksyon naman napatakbo ang dalawa, ngunit di pa man sila nakakalayo ay may dumamba na sa kanila mula sa likod. Tumama ang ulo ni Rosie sa isang batong nakausli, kung kaya nawalan ito ng malay. Habang si Callie naman ay isinakay ni Mia sa loob ng kotse bago yon pinaharurot. Habang papalayo ay nagwawala pa rin si Callie sa loob ng kotse. Kitang-kita ng mura nitong mga mata ang kalagayan ni Rosie na nakasadlak sa lupa.
Nakita pa ni Kali na bumangon ito at may dugong umaagos sa ulo. Sigaw ng sigaw si Kali. Nagbabaka sakali na marinig siya ng kanyang tinatawag. Sa pag-aakalang narinig siya ni Rosie dahil sa nakita niya itong pilit na humahabol sa kotse, ay mas nilakasan pa ni Kali ang pagngawa at pagtawag sa pangalan nito. Ikinaasar naman yon ni Mia. Lintik na! Manahimik kang ang bata ka? Pag ako nasar sa'yo ay kakainin kita! Bad ka! Monster! Monster! Hindi na naituloy ni Kali ang sasabihin niya nang bigla itong umangil sa kanya na animoy isang mabangis na hayop. Bagkus ay sumiksik sa isang sulok ng kotse ang kaawa-awang bata. Hilam ang mga mata ng luha ay pilit na tinatakpan ni Kali ang kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay. Balot na balot ng takot ang batang babae. Hindi na rin ito naaalala pa ang hawak-hawak na bottle spray kanina na nailagay nito sa bulsa ng kanyang jumper. Nakatulugan ni Kali ang takot kay Mia. Nang magising si Kali ay nasa isang madilim na silid na siya. Hindi yun pamilyar sa bata. Plano sanang maglakad-lakad ng batang babae pero natulos siya sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang mga angilan na napakalakas na animoy nag-aaway. Napaupo pa si Kali nang lumikha ng nakakatakot na ingay ang mga yon. Hindi man nakikita ni Kali ay maikukumpara niya yon sa dalawang mabangis na hayop na nag-aaway. Ilang saglit pa ay narinig ng batang babae ang hiyaw ni Rolando. Saan mo dinala ang mag-iina ko? Ilabas mo sila! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Mia. Pinabayaan kitang manatili dito dahil kakambal ka ng asawa ko. Nasaan sila? Hindi mo na sila makikita. Naturingan kayong mga pinuno ng angka natin pero pareho kayong sumuway? Hindi kayo ang dapat na namumuno. Sisiguruhin kong ako ang magwawagi. Daddy? Daddy! Daddy! Nandito po ako! Daddy! Kali! Kali, nasan ka? Inisa-isa ni Rolando ang mga silid habang patuloy na sumisigaw si Kali at tinatawag ito. Nataranta naman si Mia kung kaya tinawag nito ang iba pa nilang kalahi. Nang akmang bubuksan ni Rolando ang kahuli-hulihang pinto na hindi pa nasisilip ay bigla na lang may mga kamay na humila sa kanya. Habang ang walang kamalay-malay na si Kali ay nakarinig lang ng malalakas na kalabog na nagmumula sa labas. Kumakabog ang dibdib ng batang si Kali sa bawat kalabog na kanyang naririnig. Ilang sandali pa ay namayani na ang katahimikan. Nakiramdam lang si Kali kung naroroon pa si Rolando. Pero ilang minuto na ang lumipas at hindi na narinig ni Kali ang boses ng lalaki. Umiiyak na tinatawag ni Kali sina Mina at Rolando. Pero kahit anong lakas ng boses niya ay walang nakukuhang sagot ang batang babae. Umupo na lang sa isang sulok si Kali at umiyak ng umiyak hanggang sa makatulog siya. Hindi alam ni Kali kung ilang oras siyang nakatulog pero nagising siya dahil sa may biglang sumipa sa kanyang hita. Hindi naman malakas yon pero sapat na para masaktan si Kali. Hoy, gumising ka! Kainin mo ang lahat ng ito para naman marami akong makuha sa'yo sa takdang panahon! Ayoko sa'yo! Monster ka! Monster! Marahas na hinablot ni Mia ang mukha ni Kali. Dahil sa sakit ng pagkakahawak nito ay napaiyak na naman ang bata. Tuwang-tuwa naman si Mia sa nakikitang itsura ni Kali. Mas lalo pang diniinan ni Mia ang pagkakahawak sa mukha ng bata. Dahil sa haba ng mga kuko ni Mia ay bahagyang bumaon ang mga yon sa pisngi ni Kali. Nang maamoy ang sariwang dugo na nanggagaling sa bata ay hindi na ito nakatiis. Dinilaan nito ang tumutulong dugo sa pisngi ni Kali papunta sa daliri niya. Mas paduduguin pa sana ni Mia ang sugat na kanyang nilikha sa pisngi ni Kali nang biglang may tumawag sa kanya. Isa yung lalaki na madalang makita ni Kali na pagala-gala sa mansyon. Sinabi lang ng lalaki na sinugod sila ng mga hindi kilalang kalaban. Marahas na itinulak ni Mia si Kali at nagmamadaling umalis. Tumama ang likod ng bata sa pader at napadaing na lang ito sa sakit.
Ilang minuto pa ang lumipas nang mabuhayan ng loob si Kali. Kali! Nasaan ka? Ate Rosie? Ate Rosie! Ayoko na ba dito? Diyan ka lang! Hintayin mo ako, hahanapin kita! Kali, ang gusto ni ate, kumanta ka hanggang sa mahanap kita. Naiintindihan mo ba? Sinunod naman ni Kali ang mga sinabi ni Rosie. Kumanta ang bata na parang tulad lang ng araw-araw nitong ginagawa. Habang sa labas naman ay pilit hinahanap ni Rosie ang ampon ng kanyang mga magulang. Batid ng dalagang si Rosie na mahihirapan siyang hanapin ito sapagkat ang lugar na yon ay kulungan ng mga bihag. Hindi madaling umalis sa lugar na yon, lalo na kung bago ka palang nakarating doon. Pilit na sinusundan ni Rosie ang pinanggagalingan ng boses ni Kali. Dumiretso siya at pagdating sa dulo ay kumana naman. Sa dulo nun ay mas lumakas ang boses ng bata. Kaya nalaman ng dalaga kung saang silid ito nakakulong. Humugot muna ng buntong hininga si Rosie bago sinubukang buksan ang silid. Napangiti na naiiyak si Rosie nang malamang hindi yon nakalak. Kali, nandito ka ba? Huminto si Kali sa pagkanta at hinihintay ang taong nagbubukas ng pinto ng kanyang kinalalagyan. Pagbukas nun ay kitang-kita ng takot na bata ang kanyang ate Rosie na may benda sa ulo. Patakbong lumapit kay Kali si Rosie at niyakap ito ng mahigpit. Masayang-masaya ang dalawa. Lingid sa kaalaman nila ay nasa likuran na pala ni Rosie si Mia na nasa anyong aswang. Dinamba nito si Rosie mula sa likod. Mabilis namang humiwalay si Rosie kay Kali. Nagbuno ang dalawa at tumatawa pa si Mia. Habang si Kali naman ay parang natroma na iyak lang ng iyak. Sa sobrang takot ni Kali ay tinawag niya sina Pochi at Mikmik. Pochi! Mikmik! Tulungan niyo ako! Pochi! Mikmik! Nahinto ang pagtawa ni Mia nang may bigla na lang sumakmal sa kanyang leeg at sa kanyang likuran. Pilit na kumakawala sa pagkakasakmal si Mia pero higit na mas malakas ang dalawang umatake sa kanya. Nang tangkang tutusukin ni Mia ang isa sa mga ito ay biglang hinila ang pagkakasakmal sa kanyang leeg. Naging dahilan yon para patuloy na umagos ang masaganang dugo mula sa natapyas na laman. Ang isa naman ay kaagad na dinukot ang kanyang puso para hindi na ito makalaban pa. Pagkatapos nun ay bigla na lang nagbagong anyo ang dalawang malalaking asong itim. Naging mga tao ito. Hindi yun kaagad napansin ni Kali, kaya nang lalapit ang mga ito ay isinuksok niya ang sarili sa pader. Kali, huwag kang matakot. Sila Pochi at Mikmik yan. Doon na lang nag-angat ng tingin ang batang si Kali. Pero ang inaasahan niyang mga alagang malalaking aso ay iba ang kanyang nakita. Dalawang tao yon na sobrang pamilyar sa kanya. Kuya? Shane? Paanong kayo sina Pochi at Mikmik? Ako na ang magpapaliwanag sa iyo mamaya. Sa ngayon, kailangan nating makaalis dito. Oo nga pala, nasa ng iba pang kalahi namin? Nandito kami, anak. Mami? Paano? Akala ko pa'y napatay kayo ni Tita Mia. Hindi lahat ay umanib sa kanya. May iilan pa ring tapat sa amin ang iyong ama. Magkakasamang lumabas sa mga ito sa lugar na yon. Sa kanilang paglabas ay binuhat ng kanyang kuya si Kali at pinagtakip ito ng mga mata. Dahil ang kanilang mga dadaanan ay puno ng mga putol-putol na katawan ng mga gabunan na umanib kay Mia. Habang nasa daan pabalik sa mansyon ay ipinaliwanag ng kuya ni Kali na ang kanilang ama ay may dugong bangkilan. Pero hindi raw yun nakuha ni Kali dahil matagal nang tinalikuran ng kanilang ama ang pagiging aswang. Si Shane naman ay pinsan nila sa kapatid ng kanilang ama. Masakit man ang katawan ni Kali ay masayang masaya siya na ang kuya pala niya na hinahanap niya ay nasa kanyang tabi lamang.